Luke 18, 1-8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Ang pamagat ng ating pag-aaral, the widow's persistence, the widow's power. Balikan natin. Luke 18:1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Tatapunan natin ang bahagyang liwanag from quantum physics. Titingnan natin mula sa lente ng quantum physics without much explanation and elaboration on the science itself. This will be an added treat to those who can see through the lenses of quantum physics. In quantum physics, prayer can be what is called observation. Sa quantum, yung observer effect, observation changes the thing being observed. In other words, yung observer effect, makikita natin that quantum mechanics states that particles can also behave as waves. When an observer is watching, electrons are forced to behave like particles and not like waves. And when they are left unobserved, they behave like waves. Thus, the mere act of observation affects the experimental findings. For us to see an electron, a photon must first interact with it. And this interaction will change the behavior of electron. This effect is also known as observer effect. Ano naman ang quantum physics in always praying, in not giving up? Ito ang tinatawag na quantum tunneling. At ating tingnan ang drawing na ito, bonus para sa makakaunawa at sa hindi pa naman naunawaan ito agad, di pag-aralan para next time madagdagan ang appreciation natin when we try to use some lenses of quantum physics in deeper understanding of Scripture. Sa Luke 18, 2-3, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. What's quantum physics in the judge can be representation of the barrier in tunneling. What's the quantum physics in the widow? Representation of an electron trying to get through the barrier. Luke 18:4. For some time he refused. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Anong quantum physics doon sa refusal?
Quantum tunneling is a phenomenon in which particles penetrate a potential energy barrier with a height greater than the total energy of the particles. We can think of the refusal as the height of the barrier. It's greater than the energy of the particle trying to pass through. Luke 18, 4-5. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarong ang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. What's the quantum physics in this? According to quantum physics, the ball has a wave function, and this function is defined over all space. The ball is not designated to just a single location, but a multitude, including a location that is beyond that of the barrier. There is always a chance that as the ball encounters the hill, the ball will suddenly be found beyond it. Luke 18, 5-6. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na yon. What could be quantum physics in this? Superposition. All possible states, outcome, location, etc. are superimposed on each other. Luke 18, 7-8. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Justice here is not about justice. Justice is not just about justice. It is about anything persistently prayed for. It is a symbol. Quantum in this? Tunneling. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siya mga taong may pananampalataya? Quantum physics? This is like saying, many will become observers, able to tunnel beyond barriers. Ano mga posibleng interpretasyon ng ating pwedeng ibigay sa mga reading natin na ito at sa pagtatangka nating basahin through some lenses of quantum physics? The widow is anyone who is needy. The widow is anyone who prays. Sa quantum physics equivalent, observer. Observe. The judge is the universe, the source, the giver, the power. The judge could be representing God Himself, although huwag tayo magpadala doon sa adjective na bad judge siya. Kasi yung judge dito ang may power, siya ang dispenser of favor. So, pwede niyang i-represent ang God, ang universe. The other incidental elements, like the personality of the judge, are just embellishments, decorations in storytelling. The persistence of the widow, which pays, in quantum physics, is like the persistence of the particle to get through the barrier, even if it violates the principles of classical physics. Note that persistence, filtered through Jesus' teaching in Matthew 6:7 says, and it pays. Matthew 6:7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think that they will be heard because of their many words. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Apply this. Pray. Pray persistently. Pray without ceasing. Non-stop. Tulad ng sinasabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continuously. Palagi kayong manalangin. Now, pakaisip-isipin natin, ha? To pray is to think. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Kaya't sinasabi ko sa inyo,
Ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. To pray persistently is not to keep reciting the same prayer mindlessly over and over. It is not to use many distracting and non-functional words per Matthew 6:7. Kasi sinasabi yan sa Matthew 6:7, huwag kayong magsayang ng marami mga salita, but to keep the prayer in mind always, often enough. But to be intense in praying. Pagka sinabing huwag kayong titigil ng kapapanalangin, lagi kayong magdasal, hindi ibig sabihin lang na ulit-ulitin. Kundi, keep it in your mind. Because your thought is prayer. When you keep thinking about it, when you focus on it in your thought, in your faith, it's prayer non-stop. Now, what is a quantum physics here? Observation. One of the factors of the observer effect is the intensity of observation. So it means to have many observers, people praying, either individually or as a group, but only if 100% in unity and agreement na magiging effective ang group prayer. Matthew 18:20, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, meaning merong unity, may pagkakaisa, naroon akong kasama nila. Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer along with the women, Mary, the mother of Jesus, and with all his brothers. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Effective ang group prayer when you are 100% united. Pero pagka hindi yun ang totoong nangyayari on the ground, maraming abala sa prayer, maraming distraction, lalo lang itong humihina. The observer effect has parameters. The intensity of the observation, the predicted and expected result and outcome, and the number of observers observing the same system. To pray persistently is to think persistently without ceasing, non-stop. Do to wish for others what you want for yourself, not what you don't want for yourself, because what you do to and wish for others is what you think of. It is what you will get. It is what you will receive as well. What you want others to get, to receive. What you think of, even for others, is what you will get, and it is what you will receive. Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Sa quantum physics, entanglement. Affecting another by just affecting its pair. In godliness, in quantum physics, you receive what you give away. 1 Corinthians 4:12, when we are cursed, we bless. Therefore, blessing din ang babalik sa atin. Kasi yung pinapawala natin into the heavens, yun din ang ibabalik ng kalangitan sa atin. 1 Peter 3:9, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Kung ano ang binibigay natin, yun ang ating tatanggapin. So, pag binigyan ka ng masama, huwag kang mag-return ng masama kasi yung masamang ni-return mo ang babalik din sa iyo. Matthew 6:14,
Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Proverbs 24:17, huwag mo ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Bakit? Kung ikinakagalak mo ang kanyang pagbagsak ang topic mo, pagbagsak ang tinutuunan mo, yun din ang mangyayari sa'yo. Kasi yun ang iniisip mo. Kahit pa nga iniisip mo tungkol sa kapwa o para sa kapwa, pero dahil iniisip mo, yun din ang babalik sa'yo. Luke 6:31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kasi pag ginagawa mo, iniisip mo, yung iniisip mo, yun ang prayer mo, yun din ang ibibigay sa'yo. Proverbs 25:21-22. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Then the Lord will reward you. Because what you give,
is what you receive. Think of, speak of what you want, not of what you don't want. Huwag nating gawing habit na lagi ang pinag-uusapan yung ayaw nating mangyari, yung pangit, yung kinakatakutan natin. Kasi pinag-uusapan, iniisip. Pag iniisip, yun ang prayer. At pag yung pinagpe-pray, sinasagot. Piliin ang mga topic, ang mga pag-uusapan. Huwag puro mga sakit, huwag puro mga panganib, huwag puro mga nakakatakot. Kasi laman ng isip mo yun. Hindi yun ang prayer mo. Focus. Work on what you want, not on what you do not want. Treat others as you would like to be treated. Yan ang napakahalagang kaalaman, dagdag na leksyon sa buhay na napala natin sa aralin sa araw na ito. Nawa, nakasakip tayo ng mahalagang karunungan, ng ginintuang karunungan upang lalong maging kapaki-pakinabang ang ating paglakad sa mundong ibabaw araw-araw. Laging isipin kung anong iniisip, yun ay dasal. At ang dasal ay tinutugon. Piliin ang iniisip. At sa ating pagsisikap na unawain pa, dagdagan pa ang pag-unawa sa mga katuroang ito using the lenses of quantum physics. Kung hiyang sa atin, edi gamitin. Kung hindi naman, edi wag. Huwag niyong pansinin. Tuloy-tuloy na lang tayo sa pag-aaral na doon sa classical way of studying Scripture. But we are trying to add some perspective, some angles, some lights